good afternoon mga kabradsis. No, nandito na naman ngayon si Talabas. Welcome back to my channel, Talabas mga kabradsis. Mayroon na naman tayong tatalakayin sa hapong ito mga kabradsis. No? At bago po mga kabradsis, nais ko pong mayroon po akong i-recommend sa inyo mga kabradsis na kung kayo po ay nasa lugar ng province of Cebu or Cebu province sa lugar ng sa southern part sa Cebu sa Toledo City. Mga kabradsis, I would like to recommend you the one pastor. Siya isang pastor talaga na naglilingkod ng Diyos na walang halong pero na walang halong interest mga kabradsis. At napaka faithful talaga ng isang pastor na to. At kung kayo po yun nasa Toledo na side, Toledo City, southern of Cebu, no? Hanapin niyo itong isang pastor para po mayroon po tayong katiyakan sa buhay kung nais po tayo na maghanap if we are looking for assurance of salvation, assurance of serving God na hindi po tayo ma-frustrate o hindi po tayo maging palpak sa buhay natin mga kabradsis. No, I would like to recommend Pastor Nick Bigber sa Manapi, sa Toledo City mga kabradsis. At siya ay napaka-effective na pastor. Siya po ay pioneering pastor ngayon mga kabradsis. Kung nasa Toledo po kayo, nasa Barangay Pato, Sitio na Laguna, Osagay, doon talaga sa Toledo, masumpungan ninyo itong isang pastor na hinahanap niya ang mga tinatawag ng Diyos mga kabradsis. No? Kung mayroon po kayong mga karamdaman, pwede ninyo si Pastor Nick Bigber lapitan para po kayo magpa-pre-over sa kanya. At tiyak at sigurado ako mga kabradsis na kayo po'y makatanggap ng kagalingan, kayo po'y makatanggap ng kaligtasan sa buhay mga kabradsis. Kaya mga kabradsis, huwag ninyong aksayahin ang panahon. Kung kayo po'y nasa karamdaman, wala po kayong pera pang pa-hospital, puntahan ninyo itong isang pastor. May kapangyarihan itong taglay dahil sa pangalan ni Jesucristo na nasa buhay at nasa kanyang puso at kumikilos palagi sa kanyang pioneering mga kabradsis. At kung ano mga problema sa inyo, gusto kayo ng kasulbaran, kapayapaan sa buhay, ito si Pastor Nick Bigber ay maibibigay sa inyo ng mga mensahe upang kayo po'y mapayapa sa inyong pong pamumuhay, kasama ng inyong mga pamilya, mga anak at mga asawa. Kayo po'y mapayapa. Tanggapin ninyo si Pastor Nick Bigber at talagang tuturuan at dalhin kayo sa paanan ng Diyos, doon po sa kaharian ng Diyos, dahil napakasigurado ang inirecommend ko sa inyo dahil siya ay isang mabait na pastor. Siya po ay naging mabait dahil sa ating Panginoong Hesus, sa kapangyarihang taglay niya, sa banal na Espiritu at sa salita ng Diyos mga kabradsis. No? At mayroon din tayong pastor doon po kung sino man sa inyo na makapanood sa video na ito na itanabas. No? Mayroon din tayong pastora doon sa Medellin, Pastora Pai Sabanati Dominguez. No? Siya po ay nagpioneering doon at kilalang-kilala siya doon sa Kawit, Medellin dahil mayroon na po siyang bahay sa bahan doon or fellowship center doon sa may eskwelahan sa Kawit. Kung nandoon po kayo, kung nandyan po kayo sa Medellin, hanapin ninyo si Pastor Pai Dominguez dahil siya rin ay may kapangyarihang taglay sa pangalan ni Jesucristo at kayo po ituturuan sa kalooban ng Diyos. Dalhin po kayo sa totoong daan, totoong kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, daan na wala ng iba, ating Panginoong Hesus at ang kanyang salita. Si Pastora Pai Dominguez at sa kanyang asawa si Charles Dominguez. Kayo po makasumpong ng katiyakan sa buhay. Hanapin ninyo yung pastora na yan at Pastor Charles Dominguez. At dito na naman tayo mga kabradsis, no? Mayroon po tayong pag-aralan ngayon mga kabradsis. Para sa akin, napaka-importante, napakahalaga talaga na tayo po mag-aral sa salita ng Diyos. No? Ito pong salita ng Diyos ay banal. Kaya tinuturing natin na napakabanal ang salita ng Diyos dahil dito mga kabradsis tayo po'y magiging banal at tayo po'y sa pamamagitan nito ang pagbabago sa buhay at ang katiyakan sa kaligtasan atin po talagang makamtan, no, mga kabradsis. Atin pong pag-usapan ngayon mga kabradsis na ito po'y tayo po'y tinatawag ng Diyos. Ang Diyos po'y tumatawag sa inyo. Ang Diyos po'y tumatawag po sa bawat isa sa atin. Now, ang katanungan mga kabradsis, ano ba ang objectives? Ano ba ang sadya ng Diyos? Bakit tayo tinatawag? Or what is the objectives of God? Why we are called? Or why we are calling?
Kaya mga kabrothers, napakahalaga ito. Dahil ang bawat isa sa atin ay marami po tayong karanasan sa buhay, karanasan sa kahirapan, karanasan sa mga sakit, mga karamdaman. Marami pong karanasan sa buhay na para sa atin hindi po natin kaya, no? Hindi po natin kayang solusyonan at hindi po natin kayang tatayuan na tayo po'y magiging matibay. Kaya mga kabrothers, dahil dito mga kabrothers, nais ko po kayong turuan o kung bakit talaga tayo po'y tinatawag ng Diyos. Dito po sa salita ng Diyos sa Matthew mga kabrothers, sa kapitulo 11 versikulo 28, ang sabi po ng Panginoong Hesus mismo, sabi po dito, si Jesus miingon, ang sabi po ng Panginoong Hesus, hali kayong lahat na nabibigatan. Kayong lahat na matamlay at nabibigatan at kayo po'y papahingain ko. No? Sa Bisaya pa mga kabrothers, og miingon, si Jesus miingon, umari ka na ako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Yon ang sabi ng ating Panginoon dahil talagang gusto talaga natin, gusto talaga sa bawat isang nilalang, gusto natin talaga na tayo po'y papahingain ng Diyos. No? Wala namang tao na ayaw ng pahinga. Kahit sinong tao, kung ikaw po'y nagtatrabaho, kung ikaw po'y talagang hard worker ka, hindi ka naman makinarya, hindi ka naman engine na pwede ka namang gagamitin kahit anong oras, no? Kahit nga ang mga makina, ang mga engine nga ipapahingain din kasi concern ang tao, ang may-ari. Kaya mga kabrothers, ang tao po yung nangangailangan ng kapahingaan sa buhay. Kaya the objectives of God, why God called us, just because He wanted us to have rest. No? Gusto ng Diyos na tayo po'y pahingi-hingain. Yun ang sadya, yun talagang ang main objectives ng Diyos na buhay, na tayo po'y papahingain kung anumang mga mabibigat na mga problema, kung anumang mga mabibigat na mga suliranin sa buhay, pahihingain po kayo ng Diyos. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, lapit kayo sa akin, hali kayong lahat, no? Hali kayong lahat, lapit kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigatan, kayong lahat na nalulupaypay, kayong lahat na mga problematic sa buhay, kasi pahihingain ko kayo. No? Yun talaga mga kabrothers, brothers and sisters, ang sadya ng Diyos, why we are calling. Because God wants us to have rest from our circumstances, from any mountains, from any problems that we have. No? Gusto ng Diyos na pahihingain po tayo mga kabrothers. Yun talaga ang number one. No? Number one, the objectives of God's calling, para po tayo'y tulungan sa atin pong mga problema. Yun ang objectives ng ating Diyos na buhay. Tulungan po tayo, no? God's willing to help, no? Everyone, to those who have problems. No? Kaya kailangan ang Diyos talaga willing kang tutulungan mga kabrothers. Number two mga kabrothers, the objectives of God's calling, para po tayo na maging kay Kristo Jesus. At tayo po'y hindi na talaga tayo magkaranas ng paghukom ng kaparusahan. No? Yun ang sadya ng Diyos, bakit tayo tinatawag. No? Dahil God wants us to be in Christ. Gusto ng Diyos na mapakay Kristo po tayo at ayaw ng Diyos na tayo po'y paparusahan. So number two mga kabrothers, and the objectives of God's calling, so that God wants us to be in Christ, and there is no condemnation to those who are in Christ. No condemnation. God wanted us that there is no condemnation among the believers of Christ. So there is no punishment. At wala nang paghuhukom. No? We are not under judgment. The judgment day of God, because we are free from condemnation. We are free from punishment, because we are the sons of God. No? That's why the words of God says, Romans 1:6, kamo usab gipanagtawag aron maiya ning Kristo. No? Yun ang salita ng Diyos. Kaya pala, the objectives of God's calling, gusto ng Diyos na magiging tayo po'y
kang Kristo. Gusto ng Diyos, magiging kay Kristo po tayo, no? Maiya po tayo ni Kristo. At there is no condemnation. So sa Romans 1:6, kamo usab gipanagtawag aron maiya ni Hesus Kristo. So the purpose of God's calling is because God wants us to be in Christ, no? To be in Christ, na maging sa kay Kristo po tayo. And then Romans 8:1, busa sila nga naa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Yun mga kapatid, pag tayo po'y nandyan kang Kristo na, pag tayo po'y kang Kristo na, pag-aari na po tayo kay Kristo, there is no condemnation. Wala na po tayo, wala nang paghuhukom na tayo po'y talagang ipanis, tayo po'y talagang parusahan. Kundi kapag pag-aari ka na ni Kristo, wala nang paghuhukom para tayo po'y parusahan, wala nang kaparusahan pag tayo po'y na dyan kay Kristo Jesus. Pag-aari na po tayo kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin tayo na po, we are the sons of God. And the simple way how to become sons, daughters of God, mga kabradsis, according to John chapter 1, verse 12, but as many as receive Him, to them gave the power to become the sons of God. That's a very clear message, the words of Jesus Christ. Jesus Christ mismo, no? Siya po ang nagsabi the way or how to become sons and daughters of God. The only way to become the sons and daughters of God, you must receive Jesus, and Jesus Christ gave us power to become the sons of God, and then everyone to be in that believe on His name. So sumampalataya ka sa pangalan ng Jesus at tanggapin mo si Jesus sa atin pong mga buhay, sa inyong puso. Kaya siyang magbigay ng authorize that we might become sons and daughters of God. So that's enough mga kabradsis, and don't forget to click the subscribe button and the like, and if may share also. You are open to write down your comments, you are open to write down your opinion in the comment section of Kanabas channel. Don't forget to subscribe to Kanabas channel, and thanks for watching, brothers and sisters. And to God all be the glory. God bless everyone. Pagpalain kayo ng Diyos, at hindi kayo pababayaan ng ating Diyos na buhay. Nakilain ng Diyos, nakilain Jesus. Praise the Lord, praise God. To God all be the glory.